O, joke time tayo mga kababayan. Padala po ni Del Chavez ng gigmoto. Nag-uusap po yung mag-ama. Sabi ng anak sa kanyang tatay, Tay, chief cook ako. Mag-chief cook ang niya ako sa barko. Sabi ng tatay sa kanyang anak, tumigil ka nga. Magpo 40 years old ka na. Yung luto mong kanin, kung hindi lugaw, sunog. Hindi marunong magsaing. Kung hindi daw lugaw, sunog. Pero gusto mag-chief cook. Ang lakas-lakas niya ng loob mong mag-chief cook. Sabi ng kanyang anak, bakit anya si Digong? Ubod ng sinungaling nagpresidente. At nag-project pa niya ng tulay, pero giba agad. Sabi ng tatay, o nga Kaya pwede siya mag-chief cook, mga kababayan, kahit hindi marunong magsaing. Naging model po. Si Digong, ubodan niya niyang sinungaling, pero naging presidente. Nagpagawa ng tulay, gibaga. May politika ito mga kababayan na joke ni Del Chavez. Anyway, joke man lang po, pero may katotohanan. Matik na 200 pesos. Kasali ka na rin sa raffle draw natin. Sa monthly draw, 5,000 yung cash prize. Pag hindi ka nabonot, kasali ka pa rin sa ating grand draw. Sa December po, 10,000 pesos yung grand prize. Ayos! Bueno, yung mga hindi pa po nakasubscribe sa atin, lalo na yung mga nagsasali sa ating joke, papadala ng mga joke entries, lagi ninyong isi-share yung ating video para dumami yung mga nakapanood sa mga jokes ninyo. Di ba? Yung mga hindi pa nakasubscribe po, click subscribe dito sa ating YouTube channel, Bullseye News on the Go. Pati doon sa bago nating channel mga kababayan, Life with Dan TM. Yung mga hindi pa pala nakakakilala sa akin, ako po si Dante Maravillas. Marami tayong mga bagong subscribers. Sino ka niya? Nakakalimutan ko kasi mga kababayan na magpakilala sa inyo. Kasi sabi ko, hindi man importante yung pangalan ko. Importante dito yung topic. Di ba? But anyway, dito na tayo mga kababayan sa ating pag-uusapan ngayon. Pag-uusapan natin si Amy Marcos na ang slogan niya, Amy Solusyon, naging konsumisyon. Konsumisyon ng bansa, konsumisyon mga kababayan ng kanyang kapatid. Nagpa-endorse na po kay Robin Padilla, hoping na yung mga sumuport kay Robin Padilla, tap natin, di ba? 29 million yata yung boto ni Robin Padilla. Yung mga boto ni Robin Padilla, karamihan doon, yung mga bumoto din kay President Bongbong Marcos. Di ba yung boto ng ating Pangulo, 31,500,000 plus. Si Sara, 32 million. Sabi natin, kaya naging 32 million kasi yung mga DDS hindi man bumoto kay PBBM. Pero yung mga Marcos supporters bumoto kay Sara kasi unity. O ngayon, hindi na sinama mga kababayan si Amy Marcos. Kasi siya man lang po yung may sala para yung mga Duterte po palaaway. Hindi man inaaway yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganon din si Amy. Hindi man siya na-influensya lang ng mga Duterte. Nakipagsimpat siya. Imagine, sabi nga natin, pinagbantaan na lahat yung kanyang pamilya, yung kanyang kapatid, yung kanyang tatay gustong ipahukay ni Sara Duterte. Yung kanyang kapatid, ini-imagine na pugutan ng ulo, pinagbantaan na ipapapatay, pati si Lisa Marcos na siguro yun ang dahilan kung bakit hindi siya pumupunta. Pag Sunday mga kababayan, may reunion yung family. Ang laging absent po si Amy Marcos. Yung mga anak ni Amy Marcos mga kababayan pumupunta. Siya lang talaga po. Si Irene Marcos pumupunta.
Kahit mga kababayan, si Speaker Martin Romualdez pumupunta. Nandun kasi yung kanyang tita, si Mrs. Imelda Romualdez Marcos. So magkakasundo sila. Si Amy Marcos lang ayaw makisama. Umiwalay mga kababayan. At mas kampi pa sa mga Duterte kaysa sa kanyang pamilya. Pagkatapos gumawa ng advertisement, nagpa-endorse po kay Robin Padilla. Hoping na mahahatak po pabalik sa Magic 12 kasi hindi na po pumapasok sa Magic 12 si Amy Marcos. You see? Ito mga kababayan yung bagong political advertisement niya. Published 16 hours ago. Political advertisement paid for and by Maria Imelda Romualdez Marcos. Ina-highlight niya ang isang pag-ugaling matapat, katapatan. Pakinggan natin mga kababayan yung advertisement niya. Panoorin natin. Manang tapatin mo ako. Pinoy, lagi akong tapat sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa Mindanao? Ang pangalan ko, ang may ibig sabihin sa Mindanao. Pangalan? Amy, Ay? infrastruktura, N? modernisasyon, T? elektrisidad, E? ekonomiya, Tapatan. tapatan, Bigan. tapat sa bayan. Iboto si Senator Amy. 39 sa balota. Tapat na kaibigan daw. Tapat sa bayan. Gusto niyang palabasin, tapat siyang kaibigan ni Sara. Tapat siyang kaibigan ni Duterte. Tapat siyang kaibigan ni Robin Padilla. Ang tanong, tapat siyang kapatid. Di ba? Yun ang masama dun eh. Sinasabi mo na tapat na kaibigan, tapat ka sa bayan. Ang question dito, kung naging tapat kang kaibigan, naging tapat ka ba sa iyong kapatid? Mas matimbang yung iyong kaibigan sa kapatid? Doon ka nagkakamali, Senator Amy Marcos. Kasi pag tapat ka sa kaibigan kaysa sa iyong kapatid, masamang yan? Masamang Filipino value? Pinili mo pa yung kaibigan sa iyong kadugo. Tama po? Ang ganyang pag-ugali po na pinili mo pa yung ibang tao kaysa sa pamilya mo. Kasumpa-sumpa. Tama? Kahit sa Bible po, ganito yung ating mababasa sa Bible. Tamang-tama ngayon po, Palm Sunday. Pasok na po tayo sa Holy Week. Bukas, Lunes Santo na po. Ayan ang sabi sa Bible po, sa 1 John 4:20, whoever claims to love God, yet hates a brother or sister is a liar. Kita mo? Napakalinaw. Lalo na kung ang claim mo, mahal mo yung iyong kaibigan, pero hindi mo sinasabi mong mahal mo rin yung iyong kapatid, pero yung kapatid mo, iniwan mo. Pinagpalit mo sa iyong kaibigan, mas matimbang. Yung mga Duterte, mga kababayan. Kaysa kay PBBM, napakalinaw yon. Yung ginagawa ni Amy Marcos, hinahanapan ng butas po yung administrasyon ng kanyang kapatid sa issue ng pag-aresto ng Interpol at pag-surrender sa ICC. Ignoring mga kababayan, the sufferings ng mga biktima ng AJK. Mas concerned siya sa kapakanan ng dating Pangulong Digong na dumadaan mga kababayan sa due process, binigyan ng due process kaysa sa thousands of victims ng AJK na hindi dumaan sa due process pero nangamatay sila mga kababayan dahil po sa extrajudicial killings na nangyari sa panahon ni Digong. Pero yun ang kanyang mahal na mahal. At ngayon, mas mahal niya ang mga Duterte kaysa sa kanyang kapatid. Sabi po dito, whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. Sinungaling. Yung mga sinungaling po, sama-sama din sila. Birds of the same feather flock together, sabi nga po sa matandang kasabihan. Malabo pong paniwalaan natin at ng ating mga mamamayang Filipino yung sinasabi ni Amy Marcos sa kanyang advertisement na nagpa-endorse siya kay Robin Padilla hoping na mahatak
makakahatak ng boto kasi top notcher po si Robin Padilla. Si Robin po nag-top notcher kasi ang bumoto sa kanya mga supporters ng mga Marcoses. Kasama siya doon sa kumakanta-kanta sa kampanya mga kababayan. Pero ngayon, namulat na yung mga Marcos supporters, malamang sa malamang. Hindi na makaka-recover po itong si Amy Marcos kahit i-endorse ni Robin Padilla dito sa latest na advertisement na ginawa nila. Yung mensahe kasi po, na katapatan, hindi man totoo. Matapat ka sa iyong kaibigan, hindi ka matapat sa iyong kapatid. Malabo. Ayan si Amy Marcos sa interview after nung hearing. Mga kababayan niya doon sa Senado. Pakinggan ninyo, sabi rito, lumalawak ang planong gibain ang mag-amang Duterte. So ang ibig niyang sabihin, nagsabuatan po, may sabuatan sa administrasyon. Kulang na lang sabihin niya na ang mastermind, mga kababayan sa pagpa-aresto kay Digong, si PBBM mismo. Hindi man niya sinasabi, pero yun ang tinutumbok niya. Pero sabi ko nga mga kababayan, tama si Katonying at saka si Jerry Baha. Pwede naman talaga, mga kababayan, na hindi tayo mag-cooperate. Pwedeng gawin yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi siya yung presidente. Kung araw-araw ka ba naman, sabi ni Jerry Baha at saka si Anthony Taberna, tinatawag na bangag, pagbantaan. Anong gagawin mo? Di ba? Sabi nga natin, justified po na nag-cooperate tayo sa Interpol. Unang-una, legal siya kasi may obligation po tayo. Yan ang sabi ng mga legal experts, mga kababayan, legal luminaries, majority, kasi may pailan-ilan din na mga abogado ang kini-question. At normal po yon sa mga abogado. Sabi ko nga po, mga abogado sila, pari-parehas yung pinag-aralan na batas pero hindi magkasundo. Kahit sa Supreme Court po, kaya nagbubutuhan, may dissenting opinion, may no votes, may pabor. Nagbubutuhan yung mga justices po kung sino yung nakakuha ng majority vote kasi democracy tayo. Ayun, ang ruling nilalabas. That is normal po. Pero sa atin, klarado, mga kababayan, sa ating isipan, kung hindi sila nagmalabis yung mga problema na kinaharap ng mga Duterte, sila man lang po ang may gawa. Ngayon, pinapalabas ni Amy Marcos, nagsabuatan para wasakin. Gibain daw yung mga Duterte. Sabi ko nga po, ang nagwasak, ang nagiba sa mga Duterte, sila man lang po, giniba nila yung kanilang mga sarili dahil sa kanilang pagmamalabis sa posisyon because of their abuses. Pero iba ang pananaw ni Amy Marcos. Pakinggan natin yung sinasabi niya sa interview. Yan publish ng Philippine Star, mga kababayan. Malinaw na naragdag dun sa ating preliminary findings po so far. Lumalawak ang plano na gibain yung mag-amang Duterte. Lumalawak po dahil yung mga dates niya, parang pag tinignan mo, yung PI, naaalala ninyo yung pagbuwag ng ating saligang batas sa pamamaraan ng suhol ng AKAP para pirmahan. Napunta po sa AKAP. Sa pananaw ni Amy Marcos, yung AKAP po, suhol, imagine that. Kaya yung mga nagkinabang po sa AKAP, tatandaan ninyo itong sinabi ni Amy Marcos. Pinalalabas po na yung tinanggap ninyong AKAP, suhol sa inyo. Payag kayo sa ganon? Kasi daw gustong baguhin ang ating konstitusyon. Ito patama, mga kababayan, malinaw na patama kay Martin Romualdez na kanyang kasin. Pinagdududahan kasi nila, mga kababayan, na si Martin ang susunod na tatakbong Pangulo. Hindi siya o ang design kasi ni Amy Marcos, dapat ang susunod na Pangulo po si Sara Duterte. Yan may sarili silang plano, mga kababayan. Ngayon, nang makita nila iba yung direksyon, ito na ngayon. Sinasabi ni Amy Marcos, may plano anyang gibain yung mag-amang Duterte. Malinaw po na yung mga Duterte po, giniba nila yung sarili nila. Self-destruction ang kanilang ginawa. Kasi noon pa, kahit nung sa Uniteam, nandyan na po yung akusasyon ni Digong sa ating Pangulong Bongbong Marcos na nagagamit ng pinagbabawal na gamot.
Yun ang linya nila ng propaganda ever since. So, baliktad po ang paniwala ni Amy Marcos. Ang totoo, noon pa, kahit nasa unit team pa, ginigiba ni Digong yung kanyang kapatid. At wala siyang sinasabi na i-defend man lang ang kanyang kapatid sa mga masasama na akusasyon ng kanyang tinuturing na tatay, si Digong. You see, ganun katindi po ito. Tapos ngayon, sa investigation po, sinasabi ni Amy Marcos, lumalawak niya yung plano na gibain yung mag-amang Duterte. Yan o. All out na siya, mga kababayan, sa pananira sa administrasyon ng kanyang kapatid. Parang yung plan A, hindi sila sigurado. Tapos yung kay VP Sara, hindi ko maintindihan. Biglang plan B na naman, may impeachment na tumatakbo pa rin. Pagkatapos may ibang... So gustong sabihin niya, hindi dapat in-impeach si Sara Duterte. With all the controversies, anomaly sa paggamit niya ng pondo, ng confidential funds, hindi siya sang-ayon. So tama lang mga kababayan, talaga na yung impeachment trial after election na, kailangan matalo itong mga taong ito kasi kitang-kita po sa kanilang mga posisyon. Pro Duterte sila po. Hindi nila titingnan yung merito ng kaso. Ang titingnan lang nila mga kababayan yung kanilang alyansa. At sabi ko sa inyo, kung sa tingin na Amy Marcos, itong ginagawa niyang investigasyon sa pag-aresto, makakatulong kay Digong, baliktad po. Pinapakita lang dito mga kababayan kung gaano pa kalawak ng impluensya ni Digong sa politika dito sa ating bansa. Nang ibig sabihin, kung dito ginawa ang trial, wala sa dahig, hindi talaga magkakaroon ng hustisya. Yung 30,000 victims ng AGK po. So tama yung ating mga analysis po mga kababayan. Kasi, you just imagine, mismong kapatid ng presidente, si Amy Marcos na kapatid ng presidente, ang simpatsya kay Digong. Saan ka ngayon nakakita mga kababayan? So, aasa ka ba na yung mga victims ng AJK, magkakaustisya po, magkakaroon ng fair trial dito sa lawak ng impluensya ng dating Pangulong Digong sa politika na kahit yung kapatid ng presidente kumakampi pa mga kababayan kay Digong. So tama lang po na si Digong po i-trial sa dahig. Ang patunay po ang mga ginagawa ni Amy Marcos. Yan o. Napakalinaw po. pa yung ICC na ang dadampot kay Presidente Duterte. Iba-ibang plano pero maliwanag na hindi nangyari kaagad-agad nung umaga ng March 11. Hindi po totoo yun, hindi ka panipaniwala. Wala kaming paki kung hindi kayo maniwala. Ang paki namin na mga mamamayang Filipino ay yung hustisya na dapat matanggap ng mga victims ng AJK. Hindi kung paano inaristo, isinurrender, paano sinerve yung warrant of arrest ng Interpol kay Digong. Wala na kaming paki doon. That's smooth in academic. Kasi ang issue ito, issue ng pang-abuso ng extrajudicial killing, ng hustisya na dapat makamit ng mga victims. Hindi human rights ni Digong. It is the human rights ng mga totoong biktima ng human rights abuses. Tama po mga kababayan. Ito pa yung mga sinasabi niya. Lahat, kuwan po, sablay. Anong lahat walang alam, yung ICC, ang tagal-tagal na pala rito sa Pilipinas, buwan-buwan na nakakaalis pa lang yung iba. Yan naman. Ang importante, hindi man nag-cooperate yung ating mga authorities. Ang ginawa ng ICC, kasi may iba-ibang paraan kung paano gawin yung investigasyon. Nakipag-coordinate sila sa mga civil society group. Hindi man bawal yun sa kanila. At naging party tayo ng ICC. Yung iniimbestiga yung dati pa tayong member ng ICC. And that is legal. O ngayon, kung may mga nag-cooperate from among the authorities sa baba, doon nagkamali yung mga Duterte. Kung sana, hindi nila inaboso yung ating Marcos administration, baka hindi ito nangyari, mga kababayan. Kaya lang, walang tigil sila sa panggugulo, sa pagbabanta, sa pag-destabilize ng ating gobyerno. So, justified yung mga actions. O ngayon, 1 month na nakakulong si Digong. So, tama lang para
mga kababayan, magkaroon naman tayo ng kapanghingahan, katahimikan rito. At nakikita natin yung dating bugso ng damdamin ng mga tao. Actually po, ang kumukulo man lang po ang damdamin, sila man lang. Pero kahit na po yung grupo nila, kumakalma na po kasi siguro na-realize nila hindi nila kaya magsagawa mga kababayan ng people power. To topple the Marcos administration, iluklok si Sara bilang Pangulo. Hindi nila kaya. Wala silang support sa mass base, mga kababayan. Kaya ginagawa itong mga investigation para po gatungan sana. And I think si Amy Marcos miserably failed sa ganong objective po. Lalo't sinupalpal siya ni Chis Escudero. Hindi mo anya pwedeng gamitin ng Senado sa personal political objectives mo. Supalpal si Amy Marcos. Ituloy natin yung sinasabi niya rito. Parang buwan, yung iba, hindi ko alam kung nandito pa. Abay, hindi nila alam lahat. Paano naman nila hindi alam? Samantarang lahat ng presinto pinagpupunta sa Caloocan, Station 6, Batasan Hills QC. Siyempre, para maganap ng mga ebidensya, kasi kailangan ng mga biktima ng pamilya na magkaroon ng hustisya. Yung pagkamatay ng kanilang mga anak, kapatid at tatay. Wala kang paki kasi doon. Ang paki mo lang si Tatay Digong mo. Hindi samahan mo doon sa dahig. Doon ka na rin tumira. O di ba? Pero sabi si Hanilet Abansenya, hindi man po naniniwala sa investigasyon ni Amy Marcos. Paik-ik. Paik-ik lang anya yan ni Amy Marcos. Paik-ik. Ituloy natin. Lahat ng ospital, kinakalkal na yung mga Siyempre. death on arrival sa East Avenue. Paano na nalalaman lahat ng detaling yun? Ang sinasabi ni So gusto mo, hindi na lang kalkalin. Ilibing na lang sa limot. You see, hindi ka kasi kapamilya. Wala kang sigurong pakinabang sa kanila. Ba't kinagagalit mo yung pagkalkal ng mga ebidensya? Dapat nga bilang isang senador, concern ka at nasa kumakampi ka sa mga victims, hindi doon sa nambiktima. Tama po mga kababayan? Yan ang mali dito sa mga taong ito. Ako halimbawa, sana, kasi tinuturing mong kaibigan, nanahimik ka na lang sana. Rule of law na lang sana. Hinayaan mo. Dumistansya ka na lang. Ito harap-harapan mga kababayan na paglaban sa kanyang kapatid. Gusto pa yata ni Amy Marcos na siya maging instrumento mismo sa pagsira sa kanyang sariling kapatid. Yon ang kasumpa-sumpa dito mga kababayan. Na mas mahal mo yung kaibigan mo sa mismong kapatid mo. Tumutulong ka pa dito sa mga sumisira, naninira sa iyong kapatid. Ikaw pa mismo talaga ang gumagawa. Hindi na ito makakaulit talaga si Amy Marcos. Dapat matalo ito mga kababayan para matuldukan ang kanyang politika. Secretary, puro civil society. Ang dami kong barkadang civil society. Hirap na hirap. Maangal nga. In-invite na mo hindi sana. sila tinutulungan sa ebidensya. Abay, napakasigasig naman at mapalad ditong mga civil society ang sinasabi nila na na-access pati confidential medical records, pati secret bank records. Paano nila nakakuha lahat yan? Kaya hindi mapagkakaila na may tumulong sa ating pamahalaan. Marami. Dapat matuwa ka na may tumulong sa ating pamalaan. Na tumutulong ngayon na magkaustisya yung mga biktima. Di ba dapat ganun ang ugali mo, Amy Marcos? Dapat magalit ka kung walang tumutulong sa nag-iimbestiga. Kasi ang ibig sabihin nun, justice denied. Justice is being denied doon sa mga biktima ng EJK na hindi nabigyan ng hustisya ng previous administration. At ngayon at least sa pagtulong ng kung sinong pinagdududahan mo, so makakamit ng mga victims yung hustisya kahit hindi dito doon sa dahig. Kasi hindi mo din mabiblame. Sabi ni Boying Rimulya, hindi naman tayo pwedeng magdikta doon sa mga pamilya ng biktima kasi nawala ng tiwala sa gobyerno. Kaya final sa abroad,
sa ICC. Hindi dito sa atin. Ang sisihin mo, yung previous administration. Kasi doon nawala ng tiwala yung mga tao. Pagkatapos ngayon, nagagalit ka kasi nag-cooperate yung sa duda mo. Nag-cooperate sa mga investigators ng ICC, yung ilang mga nasa gobyerno. O i-prove mo kung sino, di ba? Wala ka ngayon na nakuha. Empty-handed ka. Lahat ka ngayon duda. Di magduda ka habang buhay. Yan si Amy Marcos. Alam binabanggit at wala naman tayong katibayan, baka mauwi na naman tayo sa You see, wala ka man pala katibayan. Insinuations. Kaya tama lang si Chis Escudero. Hindi mo niya pwedeng gamitin ng Senado sa personal political objectives mo. Hindi pumirma si Chis Escudero sa contempt. sabi ni Secretary John Vic dati, na puros chismis. Tama. Pero yung pag-aresto at pagtangay ni Pangulo Duterte, hindi na chismis. Totoo na yun. So, ang language niya, pagtangay, kidnapping. Saan ka nakakita? Sino makukumbinsi mo niyan kundi kayo lang ang naniniwala na kidnapping yung nangyari? Saan ka nakakita na kidnapping na binasaan pa ng Miranda rights? Dinoko talaga, yun ang paniwala ninyo. Kaya hindi nga pinansin yung ganong argumento ng abogado ni Digong, si Mijaldea. Inignore lang ng mga, kasi malabo po, inignore lang ng mga judges. Ganon din ang sinasabi ni Amy Marcos. Maliwanag na hindi ito biglaan tulad ng sinasaad nila nung unang hearing na March 11 biglang nagulanta lahat at alas 3 ng umaga dumating yung Interpol warrant galing sa ICC. Maliwanag na hindi totoo yun. Mayo pa umaandar na lahat ng mga proseso. Mayo noong nakaraang taon nag-umpisa na, andyan na yung ICC noong October, nag-umpisa ang Quadcom at yung DOJ nagkaroon ng task force. Nagtataka ako sa kanila kung bakit sinasabi nila na nagulat sila samantalang maliwanag na nagtulong-tulong sila ipunin lahat ng katibayan. Ang minimin po, yung warrant of arrest na na-receive lang nila. Pero alam ng gobyerno, laging pinag-uusapan po kahit nung Quadcom, kahit nung DOJ. Kaya nga, nagre-ready. Alangan man hindi mag-ready. Ginugulo ni Amy yung kwento mga kababayan. Lahat ng pag-aresto, pagsiserve ng warrant of arrest, lalo pa sa dating Pangulo, kahit nga sa ordinaryo, pinaplano, ordinaryong tao, ordinaryong subject, dapat may plano, alangan man hindi magplano yung ating mga authorities. That is normal procedure sa kanila. Mas pa na dapat magplano kung ang involved, ang subject po ng warrant of arrest, ang tulad ni Digong. Anong masama doon? Minamasama ni Amy Marcos. Pinapalabas niya may konspirasi, may sabuatan para talaga i-surrender sa ICC, pinagplanoang maigi, i-surrender. Alangan mang hindi planuhan. Sisihin mo, Amy Marcos, yung kaibigan mong si Digong. Lahat ito, produkto ng kanyang kayabangan. Konsekwensya ito ng kanyang mga maling ginawa. So, dapat niyang panagutan. Ito na siya ngayon. But anyway, ang pwede nating gawin mga kababayan ay ang mga tulad ni Amy Marcos, huwag na nating ibabalik sa Senado. Di ba? Ang power nasa ating mga kamay. At lahat ng kaalyado ni Digong. Tuldukan natin ang kanilang karera politika para hindi na tayo problema magsweldo sa mga taong tulad nila na nandun sa panggugulo, imbes tumulong para iangat ang ating gobyerno, ang ating bansang Pilipinas. Sayang na mga pasweldo natin sa kanila. Tama po mga kababayan? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry.
May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.